sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, matagal na rin po akong tagapakinig ng kwento mo at ng mga payo mo. Palagi kong naririnig ang mga kwento mo sa online, sa YouTube at maging sa Spotify. At alam mo Papa Dudut, may paraan ka talagang nakakausap ang puso ng mga nakikinig sa iyo. Ako po si Jenny at gusto kong ikwento sa iyo ang isang parte ng buhay ko na hindi ko malilimutan. Isang karanasan noong bata pa ako na hanggang ngayon kapag naaalala ko ay ramdam ko pa rin ang kakaibang pakiramdam na yon. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako sa isang opisina sa lungsod. Pero noong 8 taong gulang pa lamang ako noong lumipat ang pamilya namin sa isang bahay sa gilid ng gubat. Doon kasi nadestino si Papa para sa trabaho niya. Ang sabi niya ay mura at tahimik daw ang lugar. Kaya ayos na rin para sa pamilya namin. Naalala ko pa na habang nag-uusap sila sa sala tungkol sa bagong bahay, nakikinig kami ng mga kapatid ko at sabay-sabay naming naisip na wow, malaki yung bakuran. Excited kami kasi sa dati naming tirahan ay maliit lang yung espasyo at halos walang lugar para maglaro. Pagdating namin sa bahay, nag-umpisa kami sa pag-aayos ng mga gamit. Habang ang mga magulang namin ay naglilipat ng kasangkapan at nag-aayos ng mga gamit sa loob. Kami ng mga kapatid ko ay sabay-sabay na naglibot sa malaking bakuran. Alam mo Papa Dudut, iba ang pakiramdam noon. Napakalawak ng paligid. Damang-dama ang kalayaan. Pero may kakaibang katahimikan na nararamdaman namin noon. Hindi namin masabi kung ano yon. Pero hindi tulad ng tahimik na lugar na komportable. May kakaibang pakiramdam na parang may nanonood sa amin. Habang nililibot namin ang bakuran, napansin namin na ayaw lumapit na mga aso sa gilid ng gubat. May 3 aso kasi kami noon at sanay silang makipaglaro sa amin. Pero bigla silang tumitigil sa paglapit sa mga puno at sa gilid ng bakuran na malapit sa gubat. Naiiwan nila yung mga laruan namin sa tabi ng puno. Kahit sinusubukan naming ipakuha ito ay hindi nila kinukuha. Tumitig lang sila sa isang bahagi ng gubat at may kakaibang pagkakabahala na sa kanilang kilos. Umatungal pa nga sila at palagi nakatingin sa isang direksyon. Tinanong namin ang papa at mama namin kung bakit gano'n ang mga aso pero wala silang makitang kakaiba. Walang tao, walang hayop na lumalabas sa gubat. Pero ramdam namin ang kaba. Kahit kami ng mga kapatid ko ay natigilan at medyo kinakabahan. Hindi pa rin namin maintindihan kung bakit gano'n ang kilos ng mga aso namin. Habang naglalaro kami sa bakuran, napansin ko rin na kahit simpleng tunog lang, parang mas malakas ito sa katahimikan. Ang bawat hampas ng bola o tawa namin ay may kasamang pakiramdam na may nakamasid sa amin. Ang mga kapatid ko rin ay napapansin yon. Umiikot-ikot kami, tumatakbo sa paligid, pero palagi naming iniiwasan yung gilid ng gubat. Napakalaki ng bakuran, pero may bahaging hindi namin natutuklasan. At kahit na anong pilit naming lapitan ay parang may limitasyon kami sa paglapit doon, Papa Dudut. Isang hapon habang naglilibot kami sa paligid, may naramdaman kaming kakaibang kilabot. Ang mga aso
na sanay maglaro ay biglang tumigil at tumitig sa isang bahagi ng gubat. Hindi po kami nakakita ng tao o hayop, pero ramdam namin na may nakatingin sa amin mula sa lugar kung saan ang mga tingin ng aso namin. Pinag-isipan naming bumalik sa bahay, pero sa bawat hakbang parang may bumabantay sa gilid ng gubat. Kinabukasan, habang nag-aayos ang mga magulang namin ng mga gamit, kami ng mga kapatid ko ay tahimik na naglalaro. Napansin namin na may isang puno sa gilid ng bakuran at may mga laruan na naiwan doon. Subukan naming kunin, pero palaging natatakot ang mga aso at hindi kami pinapayagang lumapit ng maayos. Tumititig lamang sila sa gubat at umaatungal. Parang sinasabi sa amin na huwag nang lumapit doon. Sa gabi matapos kaming kumain at maghugas ng pinggan ay nagtipon ang pamilya sa sala. Napansin namin na may kakaibang katahimikan ang bumabalot sa paligid. Kahit wala pang nangyayari, ramdam namin ang bigat ng hangin. Napatingin si Mama sa gilid ng bakuran at ang sabi ay parang tahimik na masyado, hindi ba? Tumango lamang si Papa at kahit na hindi niya sinabi ay ramdam namin na naisip din niya ang kakaibang kilos ng mga aso at ang katahimikan sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, excited pa rin kami ng mga kapatid ko sa bagong bahay. Malaki ang bakuran at maluwag ang espasyo para maglaro kami. Kahit may kakaibang pakiramdam, ito ay parang adventure. Habang natutulog, iniisip ko pa rin yung mga aso at yung bahagi ng gubat na ayaw naming lapitan. Hindi ko maalis sa isipan ko yung tingin nila. Parang may tinatago sa loob ng gubat. Kinabukasan, habang naglalaro kami ulit sa labas, napansin ko na ang mga aso ay patuloy na nakatingin sa parehong bahagi ng gubat. Hindi namin alam kung ano ang nakikita nila. At kahit na anong pilit naming lapitan o titigan, walang tao o hayop na lumalabas mula doon. Napatingin kami sa isa't isa, Papa Dudut, at pareho naming naramdaman ang kaba. Pero hindi rin namin gustong aminin yon. Ang araw ay unti-unting lumipas at habang inaayos namin ang loob ng bahay at nililibot ang bakuran, naisip ko na ang bagong bahay na ito ay magdadala ng maraming karanasan, maganda man o kakaiba. Hindi namin maintindihan lahat ng mga nangyayari sa paligid pero ramdam namin na may kakaibang bagay sa gilid ng gubat. Hindi kami nakakita ng anuman pero ramdam namin ang kakaibang katahimikan at pagtutok sa amin ng paligid. Habang natutulog sa gabi, inisip ko ang lahat ng nangyari sa mga unang araw namin. Naisip ko yung mga aso, yung mga laruan sa tabi ng puno, at yung gilid ng gubat na hindi namin tinatapakan. Kahit wala kaming makitang tao, ramdam namin na may nakamasid sa amin. Hindi ko maalis sa isipan ko ang pakiramdam ng kaba at curiosity. Papa Dudut, gusto ko lang sabihin na hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang epekto ng unang araw namin sa bagong bahay. Hindi po ito simpleng pagkakabangon sa bagong tirahan. Ito ay karanasan na nag-iwan ng kakaibang ala-ala sa akin. Ang mga aso, ang katahimikan at ang gilid ng gubat ay hindi ko makakalimutan at hanggang ngayon, kapag naaalala ko yon ay ramdam ko pa rin yung halo ng excitement at kaba na nararamdaman ko noon. Papa Dudut, pagkatapos ng unang araw namin sa bagong bahay ay ramdam ko na agad ang kakaibang nangyari sa paligid. Sa umpisa ay iniisip ko na siguro ay normal lang ang katahimikan, pero hindi yon ang kaso. Isang gabi, habang naglalaro kami ng mga kapatid ko sa bakuran bago matulog, may narinig kaming tunog ng yapak at parang may nababaling sanga sa gilid ng gubat. Tumigil kami sa laro at sabay-sabay na nakinig. Paulit-ulit kaming tumingin sa gilid ng bakuran.
Nagtatanong kung may tao ba doon, pero wala ni isang sagot ang dumating. Nagulat kami at medyo kinakabahan. Sabi ng papa at mama namin ay huwag na kayong lumapit doon sa gilid ng gubat. Huwag nyo silang sundan o tignan. Kaya kahit curious kami ay iniwasan namin ang parte ng bakuran na yon. Pero ramdam ko, parang may tumitingin sa amin. At kahit na sinusubukan kong kalimutan ay hindi ko maalis sa isipan ko yung tunog na narinig namin, Papa Dudut. Kinabukasan habang naglalaro sa likod, nakasilip mula sa bintana ang kapatid ko at napansin niya yung isang anino sa gilid ng bakuran. Hindi niya alam kung ano yon, pero kitang-kita sa kanya ang takot. Tinawag niya ang papa namin ng mabilis at medyo nanginginig sa takot. Lumabas ang papa para tignan at dahan-dahan niyang inilarawan ang buong bakuran gamit ang flashlight. Nilapitan niya yung gilid ng bakuran pero wala silang nadatnan. Wala ni isang tao o hayop na makikita. Pagkatapos noon ay bumalik kami sa loob ng bahay. Akala namin ay tapos na, pero biglang may kumakatok sa likod ng pinto. Tumigil kami sa ginagawa namin at nagulat. Tinignan namin ang pintuan at sumilip sa labas pero walang tao. Ang pintuan ay nakasarado. Walang bakas na may dumadaan o nakatambay sa labas. Hindi ko maintindihan hanggang ngayon kung paano yon nangyari, pero ramdam namin na may kakaibang nangyayari. Ang mga sumunod na gabi ay halos pareho lang. Paulit-ulit naming naririnig ang mga yapak, nababaling sanga at ang mga kumakatok sa likod ng pinto kahit na walang tao. Halos araw-araw may ganitong insidente at habang tumatagal ay unti-unting napapansin namin na kahit simpleng gawain sa loob ng bahay ay hindi na kasing normal gaya ng dati. Nakakaramdam kami ng kaba kahit sa simpleng paglipat ng mesa o pagpunta sa kusina, Papa Dudut. Isang gabi habang nag-aayos kami ng mga gamit sa loob ay may tunog ulit ng yapak sa gilid ng bakuran. Tumigil kami sa ginagawa namin at sabay na tumingin. Tinawag namin ang papa at mama at muli nilang pinaalala sa amin na huwag kaming lalapit doon. Ngunit ramdam ko na hindi lang basta takot ang nararamdaman namin kundi may halo ring pangamba at curiosity. Gusto naming malaman kung ano yon pero alam naming delikado. May pagkakataon din na nagkaroon kami ng lakas ng loob na titigan ang gubat mula sa bintana ng kapatid ko. Nakita namin ang anino, medyo malayo sa amin at sa gilid ng bakuran at parang sumusunod sa bawat kilos namin. Hindi kami sigurado kung anong oras yon nangyari, pero kitang-kita namin na hindi po ito simpleng dahon o sanga na gumagalaw. Tumingin kami sa isa't isa at halos sabay na napangitin sa takot. Tinawag namin ang papa at lumabas siya para tignan ulit kung ano yon. Iniilawan niya ang buong paligid, nilapitan ang lugar pero wala siyang nakitang kakaiba. Sa mga sumunod na gabi ay halos pareho lang ang nangyayari, Papa Dudut. Paulit-ulit ang mga tunog at paulit-ulit din ang pagkatakot namin sa gilid ng bakuran. Kahit simpleng pag-aayos sa loob ng bahay ay lagi na kaming may pakaramdam na may nakamasid sa amin. Hindi ko po maipaliwanag kung paanong nangyari yon. Pero ramdam namin ang kakaibang tensyon sa paligid, lalo na kapag tahimik na ang gabi. Habang tumatagal ay unti-unti kaming natututo na maging maingat. Kahit simpleng hakbang sa bakuran, lagi naming sinusuri kung nasaan ang aso at kung may kakaibang tunog na naman, Papa Dudut. Paulit-ulit ang nangyayari pero unti-unti rin kaming nagkakaroon ng routine para hindi masyadong malapit sa gilid ng gubat. Ngunit kahit na ganoon, hindi nawawala ang kaba sa bawat tunog at palagi akong nag-iisip kung ano ang pinagmumulan nito.
Pagkatapos ng mga paulit-ulit na gabi na may kakaibang tunog sa likod ng bakuran ay mas lalo pang naging matindi ang nangyari sa bahay namin. Minsan habang malakas ang ulan at bumabagsak sa bubong, narinig namin na mas madiin ang katok sa likod ng pinto. Halos masya kami noon dahil sa lakas at bigat ng bawat tunog at alam mo na, hindi basta-basta ang ganitong pangyayari sa amin. Binuksan namin ang pinto, tinignan namin ang labas, pero wala kaming nakitang tao sa paligid o anuman. Ang sabi ni Mama ay baka lang dahil sa malakas na ulan, pero hindi namin maipaliwanag kung bakit sa tuwing ganitong oras, mas malakas at mas dire-diretso ang katok. Dahil nga sa paulit-ulit na insidente, nagdesisyon ang papa at mama namin na maglagay ng CCTV camera sa likod ng bahay para mamonitor ang mga nangyayari. Ilang gabi din nilang chinecheck ang footage pero wala pa rin makitang kakaibang bagay sa replay. Wala talagang bakas ng tao anumang gumagalaw sa labas at nakakapanibago talaga. Kasi kahit na hindi mo makita sa video ay ramdam mo na may nangyayari. Habang lumalala ang kaba sa bahay, isang gabi ay nagising ako sa malakas na sigaw ng mama ko. Tumakbo ako palabas ng kwarto at nakita ko sila ni mama, papa at kuya sa sala. Bagong gising si kuya at mukhang naguguluhan. Sabi ng mama ko ay nag-sleepwalk daw siya, pero wala talagang maalala si kuya sa mga nangyari. Medyo natakot kami noon kasi para bang hindi namin maintindihan kung paano siya nakalabas ng kwarto at nakarating sa sala nang hindi siya nagigising. Mula noon ay nagsimulang magising si kuya sa gitna ng gabi at biglang naglalakad palabas ng kwarto hanggang sa papunta sa likod ng bahay. Tuwing ganito ang nangyayari, hinahabol siya ng mama ko at pilit na ginigising. Paulit-ulit itong nangyari at kahit simpleng sleepwalking lang ay ramdam namin na may iba sa paligid na nagpapabilis ng tibok ng puso namin. Isang umaga, habang tahimik at walang masyadong ingay sa bahay, pinanood ko ang CCTV video footage na nakuha ni kuya. Madilim sa labas. Halos walang makitang detalye pero may napansin ako sa tunog. May mga kakaibang bagay sa background. Hindi po malinaw, pero parang may humihila sa mga tunog o may sinusundan ng kamera. Tumigil ako sa panonood at nag-stare sa screen kasi ramdam ko na parang may sinusundan ako sa labas. Nagkatinginan kami ni kuya at mama at kahit wala namang nakikita ay ramdam namin ang bigat ng bawat segundo. Hindi lang yon. Nang sumunod na gabi habang natutulog ako ay narinig ko ang boses ng mama ko na tila tinatawag akong lumabas at pumasok sa gubat. Para akong nahipnotismong bumangon mula sa kama at naglakad kahit nakayapak lang ang mga paa ko. Naglakad ako palabas ng kwarto. Pero bago ako makalabas ng bahay, pinigilan ako ni papa. Sabi niya tulog pa si mama sa kwarto at hindi niya alam kung bakit naririnig ko yon. Mabuti na lang daw at naisipan niyang kumuha ng tubig, kaya nakita niya akong palabas ng bahay. Mula noon ay mas naging mahigpit ang magulang namin. Hindi na kami pinapalabas sa bakuran o sa gilid ng bahay lalo na kapag gabi na. At para masigurado na ligtas kami, nagpatayo rin sila ng bakod sa likod ng bahay. Akala po namin noon ay titigil na ang mga kakaibang pangyayari. Pero mas lalo pang dumala sa mga ingay. Minsan habang nakahiga kami sa sala ay naririnig namin ang mga tunog sa labas. Hindi malinaw pero ramdam namin na may galaw at may kaakibat na tunog. Paulit-ulit itong nangyayari at kahit na may bakod na sa likod bahay ay hindi pa rin humihinto ang kakaibang mga tunog, Papa Dudut. Hindi lang po yun. Minsan habang tahimik ang gabi ay may narinig akong kakaibang tinig mula sa labas. Para bang tinatawag ako at pinapahiwatig na lumabas. Gusto ko mang sumunod. Pinigilan ako ni Papa at sinabi niyang huwag lumabas at manatili sa loob. Ipinaliwanag niya sa akin ang mga nangyari sa mga nakarang gabi at ramdam ko kung paanong nag-alala ang magulang namin sa amin.
Mula noon ay mas naging mahigpit ang rules sa bahay at kahit araw ay hindi na kami pinapupunta sa gilid o likod ng bahay. Sa kabila ng bakod at mahigpit na rules, mas lalo lang dumalas sa mga ingay. Parang sinisiguro ng paligid na kahit na hindi na kami makalabas ay hindi namin malilimutan ang mga nangyayari. Ang bawat gabi, bawat tunog sa labas, bawat hagod ng sanga sa likod bahay, lahat ay paulit-ulit at hindi na namin maiiwasan. Alam mo, Papa Dudut, pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa likod bahay at sa mga gabi, na paulit-ulit ang kakaibang tunog. Nagiba rin ang takbo ng buhay namin sa loob ng bahay. Lalo na si Kuya. Hindi lang siya nagigising sa gitna ng gabi at naglalakad palabas ng kwarto habang pikit ang mga mata, kundi napansin din namin na madalas siyang tulala. Minsan ay nakaupo lamang siya sa sulok ng sala o sa tabi ng bintana at nag-iisa. Parang wala siyang iniintindi. Hindi nakikipag-usap at hindi rin siya nakikinig sa mga tawag namin. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo kaming nag-aalala dahil napansin naming bumaba ang grades ni Kuya sa eskwelahan. Ang dati niyang galing sa lahat ng subjects ay biglang nahirapan sa simpleng assignments at pagsusulit. Si Mama at Papa noon ay hindi agad naintindihan kung bakit ganito ang nangyayari, pero alam naming may epekto ang nangyayari sa bahay sa kanya. Si Kuya rin, kahit na sinubukan niyang mag-focus, ay hindi niya kayang pigilan ang isipan niya sa mga nangyayari sa bahay, sa likod bahay at sa mga gabi na paulit-ulit ang katok sa pinto kahit na walang tao. Isang araw matapos ang school, nakaupo si Kuya sa sala at nagmumuni-muni. Hindi niya sinabi kung ano ang iniisip pero ramdam namin na may pinoproblema siya. Subukan man namin siyang kausapin, tumingin lang siya sa paligid at hindi nakipag-usap. Para sa amin ay nakaka-frustrate ito kasi hindi namin alam kung paano siya tulungan. Si Mama noon ay palaging nagmamasid at tinatanong siya pero hindi siya sumasagot. Parang gusto lang niyang iwasan ang lahat ng nangyayari sa bahay. Hindi nga nagtagal ay dumating ang punto na nagwala si Kuya sa loob ng bahay. Hindi na simpleng tulala o pagiging mapag-isa, kundi nagsisigaw siya, nagmumura at parang hindi niya makontrol ang sarili niya. Ang simpleng gabi na dati ay tahimik lang, ngayon ay puno ng sigawan at galit na hindi namin maintindihan. Si Mama at Papa ay dali-dali siyang hinabol at sinubukang pakalmahin pero hindi rin nila siya makontrol. Ang tensyon sa loob ng bahay noon ay sobrang tindi. At kahit kami na mga kapatid ko ay natatakot na rin na baka may masamang mangyari sa kanya. Paulit-ulit itong nangyari sa loob ng ilang linggo at may mga gabi na tulala lamang siya sa tabi ng bintana. May mga gabi na bigla siyang sisigaw at magmumura sa sala. Hindi namin maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari. Kahit pinipigilan siya ng magulang namin ay hindi maiwasan ang mga eksena na punong-puno ng takot at galit. Sa kabila ng lahat, ramdam namin na si Kuya ay naguguluhan din sa sarili niya. Gusto niyang makontrol ang sarili. Gusto niyang normal ang lahat pero hindi niya magawa. Isa sa mga pinaka-scary na eksena ay nung isang gabi. Habang natutulog kami ay bigla siyang nagising at nagsimulang magsalitang mag-isa. Hindi po malinaw kung ano ang sinasabi niya pero narinig namin ang sigaw, galit at mura. Si Mama at Papa ay dali-dali siyang hinabol at pinigilan pero hindi siya makontrol. Ang bawat hakbang niya, bawat galaw, bawat sigaw, lahat yon ay nagdudulot ng kaba sa amin. Hindi lang yon. May mga oras na naglalakad siya sa paligid ng bahay habang nagsasalitang mag-isa. Nakatingin siya sa bakuran, tinitingnan ang paligid pero hindi namin alam kung ano ang iniisip niya. Kahit na nasa loob siya ng bahay ay hindi niya maiwasang magwala. Paulit-ulit po itong nangyayari at bawat gabi ay mas lalo kaming nagiging alerto. Si Mama at Papa kahit abala sa trabaho ay palagi nagmamasid sa kanya.
Sinisigurado nila na ligtas siya. Kami ng mga kapatid ko, natatakot rin kami. Pero alam naming hindi ito simpleng takot lang. Ramdam namin na may epekto ang lahat ng mga nangyayari sa bahay sa kanya at wala kaming magagawa kundi ang manood at magdasal na gumaling siya. Sa mga sumunod na linggo habang sinusubukan naming mag-adjust sa bahay ay mas lalo lamang lumala ang mga nangyayari. Si Kuya madalas tulala at minsan ay naglalakad at nagsasalitang mag-isa. At minsan naman, nagmumura at nagsisisigaw sa loob ng bahay. Ang simpleng araw na dati ay puno ng laro at tawanan, ngayon ay puno ng kaba at pag-aalala. Si Mama at Papa mas lalo pang naging mahigpit. Hindi na kami pinapalabas sa bakuran at palagi nagbabantay sa bawat kilos ni Kuya. Papa Dudut, kahit na simple lang ang mga pangyayari sa paningin ng iba, para sa amin noon ay hindi yon ordinaryo. Ang bawat hakbang ni Kuya sa bahay, ang bawat sigaw at mura, at ang bawat tulala at galaw niya, lahat yon ay nag-iiwan ng kakaibang kaba at takot sa amin. Kahit na pinigilan kami ng magulang namin at ginawa ang lahat para maging ligtas, ramdam namin na hindi titigil ang nangyayari sa kanya. At yon ang bahagi ng buhay namin noon na hindi ko makakalimutan. Alam mo, pagkatapos ng mga sunod-sunod na gabi ng kaba at takot sa bahay ay naabot na rin ang magulang namin ang punto na hindi na nila alam kung paanong haharapin ang lahat ng mga nangyayari. Hindi na po simpleng tunog sa likod bahay o simpleng galaw ni Kuya sa gabi. Mas lalo na itong lumala. At ramdam namin na kailangan naming gumawa ng hakbang. Isang araw ay nagpasya sila ni Mama at Papa na tumawag ng albularyo. Sabi nila kailangan daw na may mas nakakaintindi sa ganitong sitwasyon at makakatulong sa amin para maayos ang mga nangyayari. Dumating ang albularyo sa bahay at dali-dali niya itong sinuri. Pinagmasdan niya si Kuya at sinubukan niyang alamin kung ano ang nangyayari sa paligid. Hindi niya sinasabi ng diretsyo pero ramdam namin na seryoso ang sitwasyon. Hindi niya rin basta-basta tinanggap ang paliwanag na sleepwalking or stress lang ang nangyayari. Sabi niya sa Mama at Papa namin ay kailangan daw gumawa ng ritual upang maibalik sa normal ang takbo ng buhay namin sa loob ng bahay. Habang ginagawa ang ritual, mas lalo pang nagwala si Kuya at hindi na siya simpleng tulala at pag-iisa sa sala. Nagsisisigaw siya, nagmumura at hindi niya kayang kontrolin ang sarili. Halos lahat ng galaw niya ay puno ng sigaw at galit. Si Mama at Papa abala sa paghawak sa kanya at pag-iwas na masaktan siya o kami ng mga kapatid ko. Hindi rin maiwasan ng mga magulang namin na makaramdam ng kaba at sa bawat hakbang at galaw niya. Para sa amin, ang simpleng araw na dati ay tahimik at puno ng laro, ngayon ay puno ng sigawan at gulo sa loob ng bahay. Habang ginagawa ang ritual ng albularyo, pinaliwanag niya sa amin na may dahilan kung bakit ganito ang nangyayari. Ang sabi niya ay may espiritu o engkanto na nakatuto kay Kuya at gusto siyang makuha. Hindi niya sinabing delikado sa amin, pero pinayuhan niya ang mga magulang namin na magdesisyon ng maaga kung gusto nilang manatili sa bahay o lumipat. Sabi niya ay mas mabuti kung aalis kami sa bahay para maging ligtas kami. Hindi naging madali ang desisyon para sa magulang namin, Papa Dudut. Mahal nila ang bahay at sanay na rin kami doon. Pero ramdam nilang kailangan nilang ilayo kami sa panganib. Si Papa at Mama nag-usap ng matagal at sa huli ay napagdesisyonan nilang lumipat na lamang ng bahay. Ang desisyon nila noon ay base sa pangangalaga sa amin at sa safety ni Kuya. Para sa amin, kahit gusto naming manatili sa bakuran at sa gilid ng bahay, alam namin na tama ang desisyon. Nang lumipat kami ng bagong bahay, ramdam namin agad ang pagbabago. Hindi na kami nakakaranas ng mga kakaibang tunog, hagod ng sanga o katok sa pinto. Naging tahimik muli ang buhay namin.
Para bang ang bawat gabi ay muling naging normal na lang. Si kuya ay unti-unti ring bumalik sa dati niyang gawi. Hindi na siya tulala at naglalakad sa gabi nang hindi alam ang ginagawa niya. Unti-unti niyang naibalik ang focus sa school at sa araw-araw na mga gawain. Habang nag-a-adjust kami sa bagong bahay ay unti-unti rin kaming nakaramdam ng relief, Papa Dudut. Mas simple na ang buhay, mas tahimik, at mas maayos ang daloy ng bawat araw. Napapansin namin na mas masaya kami sa paglalaro sa bakuran, sa pagtawa at sa pagkain ng sabay-sabay sa hapagkainan. Ang dating kaba sa bawat gabi ay nawala na at kahit minsan nakakalipas kami sa gabi nang hindi natatakot. Doon ko rin na-realize, Papa Dudut, na may mga pagkakataon talaga sa buhay na hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari sa paligid mo. May mga bagay na kailangan mong tanggapin at aksyonan sa paraan na makabubuti sa pamilya. Ang nangyari sa bahay na yon, sa likod bahay at sa bawat gabi na nagwala si kuya, ang nagturo sa amin ng leksyon na kahit na ano pang nangyayari, ang pamilya at pagmamahal nila ang pinakamahalaga. Ang bagong bahay ay naging simula ng mas maayos na buhay. Si kuya ay unti-unti nang bumalik sa dati niyang gawi sa paaralan at sa bahay. Ang bawat gabi ay tahimik at kahit kami ng mga kapatid ko ay nakakapaglaro ng walang kaba. Napagtanto namin na minsan ang pinakamatalik na solusyon sa problema ay hindi lamang labanan ang nangyayari kundi ang gumawa ng hakbang para sa safety at kapakanan ng lahat. Papa Dudut, kahit simple lang ang pangyayari sa iba, para sa amin noon ay napakahalaga at malaki ng epekto sa amin. Ang bawat hakbang ni kuya, ang ritual ng albularyo, ang desisyon ng magulang namin na lumipat sa bahay at ang tahimik na buhay ay bumalik na. Lahat yon ay nag-iwan ng malalim na aral sa amin. Hindi ko malilimutan ang bawat detalye at hanggang ngayon, kahit na mas simple na ang buhay namin, naalala ko pa rin kung paano kami natuto umarap at nakahanap ng solusyon sa sitwasyon na yon, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Jenny. Alam mo, habang binabasa ko ang kwento mo at naririnig ko ang bawat nangyari sa buhay ninyo noon, ay gusto kong sabihin sa iyo na naiintindihan ko kung gaano kabigat sa inyo ang mga panahong yon. Minsan sa buhay ay may mga sitwasyon talaga na hindi mo inaasahan at hindi mo kontrolado. At kahit gaano mo subukan, parang hindi mo rin maiiwasan ang mangyari. Ang mahalaga lang ay may ginawa ka para protektahan ang sarili mo at ang pamilya mo. Sa kwento mo ay nakita ko kung paano nag-effort ang mama at papa mo noon, kung paano nila inalagaan ang kuya nyo, at kung paano sila nagdesisyon na lumipat ng bahay para maging ligtas kayong lahat. Ang punto dyan, Jenny, ay kahit mahirap ang sitwasyon, may paraan para makahanap ng solusyon. Hindi mo kailangan labanan ang lahat ng mga nangyayari sa paligid mo. Minsan ay kailangan mo lang gumawa ng hakbang na makabubuti para sa lahat. Yung palang pag-iwas, pwedeng maging paraan na magkaroon ka ng matahimik na buhay. Gusto kong sabihin sa iyo na normal lang na maapektuhan ang bawat isa sa pamilya sa ganitong pangyayari. Ang bawat galaw ng kuya mo noon, kahit nakakatakot, ay nagpapakita rin ng may nangyayari sa loob niya na hindi niya alam kung paano kontrolin. Hindi mo kasalanan yan at hindi rin kasalanan ng mga magulang mo. Ang mahalaga lang ay natutunan ninyo kung paano pangalagaan ang bawat isa at gumawa ng tamang desisyon. Minsan po ang pag-iwas ay hindi kaduwagan. Ito po ay magbibigay sa inyo ng kaligtasan at katahimikan. Hindi laging komprontasyon ang sagot sa problema. Pwedeng umiwas ka na lang. Ang buhay ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama! Tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut